umaga mga bata. Magandang umaga po, ma'am. Tumayo kayo para sa ating panalangin. Anisto, pangunahan mo ang ating panalangin sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amahan namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa lahat na nagkasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masasama amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo sa inyong mga upuan, pakipulot ang mga basura na sa ilalim. Tapos na ba? Pwede na kayo umupo. So, magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, ma'am. Tatawagin ko ang iyong ngalan at kung nandito kayo ay magsabi kayo ng masaya. Andrea? Masaya. Jan Arman? Masaya. Jerlyn? Ernesto? Masaya. So, nandito kayo sa lahat sa ating klase. So, ano ang iyong nakikita sa larawan? Araw. Araw. Tama. Buwan. Buwan. Tama. So, mga bata, alam niyo ba kung ano ang nasa larawan? Opo. Ano ito? Buwan. Araw at buwan. Buwan. So, ano kaya ang kadahilanan kung bakit ko ito pinapakita sa inyo? Doon tayo reason nga nag-ipakita na ko ninyo. Yes, tungkol sa story. So, meron akong kwentong inihanda rito at manuorin. So, bakit mas maliwanag ang araw kaysa buwan? Dito natin malalaman kung bakit mas maliwanag ang araw kaysa buwan. Noong unang panahon, may dalawang kapatid na babae. Maganda ang kalooban ni araw, ang mas magandang kapatid. Pero sa buwan ay malupit at hindi tapat. Isang gabi, nanaog sa lupa ang Diyos mula sa langit. Nagbigay siya ng presente kay araw. Hindi nagbigay ang Diyos ng regalo kay buwan kahit hindi niya ang kalooban nito. Ganit na ganit si buwan. Dahil ito pumunta si buwan sa langit at nagnakaw siya ng isang presente ng Diyos. Noong bumalik siya sa lupa, natuklasan niya na ang kanyang brilyante ay hindi sa liwanag ng brilyante ni araw. Mas lalong nagalit si Juan. Nang malaman ng Diyos ang tungkol sa pangyayari, inutusan niya ang dalawang anghel sa lupa para parusahan ang malupit na babae. Pero umablas po ang dalawang anghel at isinago nila ang dalawang magkakapatid sa dagat. Tapos isinago rin nilang pagtaas ang dalawang brilyante sa langit. Nagsiting sa langit ang dalawang brilyante. Ngayon, ang mas maliwanag ay tinatawag na araw, at ang pangalawang brilyante ay tinatawag na buwan. Sana magustuhan niyo ang aking kwento ngayong araw. Hanggang sa susunod. So, ngayon, tapos na ang ating kwento. Ano ang inyong doon tayo nakita ninyo, ang sa reason nga no, mas maliwanag ang araw ka sa buwan. Kay,
Yun na yung nabuwag ng din. Tama. Tama ang iyong sagot. So, ngayon tatalakayin naman natin kung ano ang konsepto ng sanhi at bunga sa binasang kwento. So, ano nga ba ang sanhi? So, ang sanhi ay kanang pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. For example, sa sanhi kay may sugat si Andy. Ang halimbawa naman sa bunga ay nag-aaral ng mabuti ay kanang dahil mataas ang lagnat. So, ang bunga di ay kay ito ay ang kinalabasan o resulta o epekto ng isang pangyayari. So, may niyanda akong halimbawa rito. Ang halimbawa ko ay may sugat si Ernesto. Ang pangalawa ay dahil mataas ang lagnat ni Jerlyn. Ang pangatlo ay nag-aaral ng mabuti si Andrea. So, meron akong inihandang paglalapat rito at kanang binugan ang pangungusap at salungguhitan ng bunga at sanhi. So, ang tira nila ninyo in 10 minutes. Tapos na ba? Opo, ma'am. Pakipasa. May inihanda akong pagtataya. Ang una ay iyog na ang panuto, iyog na yung bunga ng bawat sitwasyon gamit ang larawan na yung nakikita upang may pakita ang sanhi at bunga. So, sa number 1 ay mahilig akong kumain ng gulay. So, asa mo na niya ang hilig mo ka gulay nila. Ang number, unsa may ka ng, unsa resulta kung mukaon o gulay ang sa kabata. Mabray. Mabray siya. Mabray. So, yasa mo na nila, kayong tulo ka bo. Kare. 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 Oh, sige, tama. B, tama. So, nanonood ako ng telebisyon kahit gabing-gabi na. So, unsay mahitabo sa bata o ganang tanaw siya o TV o gabi na. Mamuha mata. Hinigawag mo sa klase, magunsa man siya. Oo. Sakto. So, ang answer ni kay B. So, ang pangatlo ay kumain ng maraming kindi ang bata. So, mukhaon ng bata o ganang kindi, unsay mahitabo? Nakita-ipon. So, asa mo na ni number sa letter B. So, ang pangapat ay masipag mag-aral si Kim. So, unsay may tabo og kanang talong eskwela si Kim. Dako siya grado. Ayan mo. Okay. So, bago tayo magtatapos, may inihanda akong takdang aralin dito at isulat ito sa inyong notebook. So, takdang aralin ha. Akin na lang babasahin. Panuto, isulat sa patlang ang titik. Mag-iupo muna kayo. Isulat sa patlang ang titik is kung sinalungguhitan ay tumutukoy sa sanhi. So, unsa ito ang sanhi? Ito ay ang sanhi ay ang pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Walang bunga kay kinalabasan o resulta o epekto ng isang pangyayari. Number 1 is si Angelito ay mahilig mag-ipon ng pira kaya nakabili siya ng bagong laruang kotse. Tapos na ba kayo? Natapos na, ma'am.
ating panghuling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amahan namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, makasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa lahat na nakasala sa amin. At huwag niyo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng isama amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.